Black Clover Episode 155, Ang Panatang Walang Hanggan. Sa isang payapang umaga sa Clover Kingdom, ang plaza ay puno ng tao para sa isang kapistahan. Maliwanag ang araw at masigla ang hangin. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang kakaibang presensya ang unti-unting bumabalot sa paligid. Mula sa fountain sa gitna ng plaza, isang dambuhalang nilalang na gawa sa tubig ang umusbong. Ang katawan nito ay kumikislap, ngunit ang mga mata ay pula at nababalutan ng itim na enerhiya, isang espiritu ng tubig na nasakop ng kadiliman. Nayanig ang lupa sa bawat galaw ng nilalang. Ang mga mamamayan ay nagsigawan at nagtakbuhan, habang ang mga Magic Knights ay pumwesto para protektahan ang lahat. Mula sa gilid ng plaza, lumapit sina Asta at Noel, kapwa handang humarap sa banta. Sa malayo, tahimik na nakamasid si Yami, sinusuri ang sitwasyon. Ang unang pag-atake ay mabilis. Si Asta, gamit ang kanyang dambuhalang espada, ay sumugod at pinutol ang tubig ng nilalang, ngunit ito ay muling nabuo na parang walang nangyari. Sa kabilang panig, si Noel ay naglabas ng makapangyarihang water magic na bumalot sa katawan niya sa anyo ng Aqua Valkyrie armor, saka pinalibutan ang kalaban ng umiikot na alon upang hadlangan ang galaw nito. Ngunit hindi nagpatalo ang nilalang. Mula sa katawan nito, kumalat ang makapal na ulap ng kadiliman na bumalot sa paligid. Ang aura ay malamig at mabigat, at sa sandaling iyon, bumagsak ang isang ilusyon sa isipan ng dalawang mandirigma. Sa loob ng ilusyon, naranasan nila ang kani-kanilang pinakamalalim na takot, mga alaala at sandaling nagbibigay ng panghihina. Gayunpaman, hindi nagtagal at muling bumangon ang kanilang diwa. Ang kanilang aura ay sumiklab, at muling lumakas ang kanilang galaw. Sa sabayang pag-atake, si Asta ay gumamit ng anti-magic upang sirain ang madilim na enerhiya, habang si Noel ay naglabas ng dambuhalang si Dragon's Roar. Nagbanggaan ang dalawang puwersa laban sa nilalang, at ang epekto ay yumanig sa buong plaza. Sa huling hampas, ang kadiliman sa katawan ng espiritu ay tuluyang naglaho. Ang dating pulang mata nito ay naging malinaw at kumikislap na asol. Tumigil ito, at sa sandaling iyon, kumawala ang presensya ng kapayapaan. Ang espiritu ng tubig ay tumaas sa ere, nagbigay ng bahagyang pagyuko bilang pasasalamat, at unti-unting naglaho sa liwanag. Ang araw ay muling sumikat ng mas maliwanag, tinatabunan ng lahat ng bakas ng laban. Ang mga tao sa plaza ay pumalakpak, at ang mga Magic Knights ay ngumiti sa tagumpay na kanilang nasaksihan. Si Yami, mula sa malayo, ay tumungo bilang pagkilala sa naganap. Sa huling eksena, nakatayo sina Asta at Noel sa gitna ng plaza, sugatan ngunit matatag, habang ang kamera ay umaakyat patungo sa bughaw na langit. Dahan-daang nag-fade out, kasabay ng musika ng tagumpay. Kapag panata ang pinanghahawakan, walang dilim na hindi kayang lampasan. Sa episode 155 ng Black Clover, ang Clover Kingdom ay hinarap ng isang espiritu ng tubig na nasakop ng kadiliman. Sa pamamagitan ng lakas at panata, sina Asta at Noel ng Black Bulls ay nagtagumpay laban sa banta. Isang makulay na kwento ng tapang at pagkakaisa na muling nagbigay liwanag sa kaharian.